Bago tayo magpatuloy ay nais ko lang po linawin sa inyong lahat mga Emperor ang dahilan kung bakit hindi natin nakakayanang mag-upload ng 2 episode everyday, sa kadahilanang inaabot po kaming mga nagre-recap ng 8 oras o higit pa para lamang sa 20 minutong video. Sa mga nakikita nyo namang ibang channel na nagagawang mag-upload ng higit pa sa isang episode ay kung hindi nila hawak ang kanilang buong araw ay may mga katulong naman sila. Katulad na lang ni Boss Hangal na may mga tauhan sa kanyang channel at maging ako ay kinukuha rin ng kanyang isang katulong. At isa pa sa dahilan ay ang pag-iipon nila ng ilang mga episode bago magsimulang mag-upload ng episode 1, at maging ako ay ginawa rin ito sa unang episode natin dahil ang 1 oras na yun ay 3 araw kong pinaghirapan, kaya sana ay maunawaan na ninyo mga Emperor kung bakit hindi talaga natin kayang mag-upload ng 2 episode everyday, or gumawa ng 30 minutong video na hinihiling ng iba. Maraming salamat sa pakikinig mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan ay hindi na inintindi pa ng ating bida ang ginawang pang-iinsulto sa kanya ni Grandmaster Lu, bagkus ay nagsimula na siyang kumilos upang ipakita ang kanyang binabalak na ipagpalit dito, habang nakangisi niyang sinasabi na imulat nito ang kanyang mga mata dahil isang beses niya lamang itong gagawin. Kaya kasalanan ni Grandmaster Lu kung hindi niya ito magagawang ma-memorize. At pagkatapos niya sabihin yun ay inangat na ng ating bida ang kanyang isang daliri, kung saan matapos yun ay lumabas sa kanyang kinatatayuan ang makapangyarihang blueprint array, at nang makita ito ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lang ang kanyang pagkagulat dahil batid niya na ito ay isang mataas na klase ng array. Bukod pa dun ay napansin niya din na ang pagkakomplikado ng blueprint na ito ay mas mataas pa sa isang heaven grade array. Kaya naman sa isip-isip niya na hindi lamang itong isang ordinaryong array, kaya naman agad niyang hiniling kay Jiang Chen na kung maaari ba nito na ulitin ang ipinakita niya. At nang makita naman ni Grandmaster Lu ang naging reaksyon ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lang ang pagkamangha niya sa ating bida, dahil kagaya nga ng inaasahan niya sa kanyang Grandmaster ay may kakayahan talaga ito na gulatin si Grandmaster Lu ng ganun-ganun lang. Samantala sa ginawang paghiling nga ni Grandmaster Lu ay mabilis itong tinanggihan ng ating bida, dahil kagaya nga ng sinabi niya ay isang beses lamang niya itong gagawin kaya dapat nasisihin nito ang kanyang sarili sa hindi madaling pagme-memorize. Nasabi din ni Jiang Chen na kung bibigyan man niya ito ng isang pabor ay hindi ba dapat ay makita niya ang sinseridad sa pag-uugali nito. Sa sinabi naman ni Jiang Chen ay tinanong muna ni Grandmaster Lu kung anong klaseng array ang ipinakita niya dahil wala siyang ideya kung ano talaga ang level nito. At sa naging tanong naman niya ay agad na kumpiyansang sumagot ang ating bida na isa itong 9 mystic array. At nang marinig ito ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lamang ang kanyang pagkagulantang, dahil ang alamat na 9 mystic array ay matagal na panahon nang nawala sa kanilang mundo. Dagdag niya pa na ang nilalang na lumikha nito ay walang iba kundi ang Heavenly Sovereign God, at ang array na ito ay ang pinakamalakas na defensive array sa buong mundo. Kaya naman matapos ng kanyang malalim na pag-iisip, ay agad na niyang tinanong si Jiang Chen na kung paano niya naman pagkakatiwalaan ang sinabi nito kung hindi siya magpapakita sa kanya ng pagpapatunay dito. Dagdag niya pa na ang 9 mystic array ay naglaho na matapos mamatay ng Heavenly Sovereign God, ngunit wala siyang kamalay-malay na ang Heavenly Sovereign God na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Jiang Chen mismo. Kaya naman sa naging tanong niya ay mabilis na tumanggi ang ating bida na magpakita ng katunayan. Dahil para sa kanya ay hindi kailangan magbigay ng mga patunay ng isang god na kagaya niya. Kaya naman tumalikod na si Jiang Chen para umalis na sa Array Pavilion, habang sinasabi niya na ang dahilan lang naman talaga ng pagpunta niya dito, ay upang bumili ng mga materyales na gagamitin niya sa paggawa ng Lesser 9 Mystic Array, kaya kung pinagdududahan talaga siya ni Grandmaster Lu ay bakit hindi na lang ito sumunod sa kanya pabalik sa kanyang sect, at nang mapatunayan nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. At sa mga sinabi naman ni Jiang Chen ay labis na napaisip si Grandmaster Lu. At sa loob-loob niya na kung ang array na ipinakita sa kanya ng ating bida ay isa talagang totoong 9 mystic array, ay kung mapapasa kanya ito ay sobrang malaking bagay ito para sa kanyang Array Pavilion, kaya naman agad na siyang pumayag sa pagsunod kay Jiang Chen, ngunit gayunpaman ay nag-iwan ng pagbabanta si Grandmaster Lu na kung niloloko lang siya ng ating bida ay humanda ito na harapin ang matinding galit ng kanyang Array Pavilion. Samantala makalipas ang ilang oras ay nakabalik na nga ang ating bida sa Peerless Sect na kasama si Grandmaster Lu, at doon nga ay tinanong ni Grandmaster Lu kung magsisimula na ba ngayon mismo si Jiang Chen,
Subalit sa kanyang tanong ay hindi ito sinagot ng ating bida bagkus ay inutusan pa siya nito na linisin ang mga kalat na kanilang nakikita. Kaya naman nang marinig ito ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lamang ang kanyang pagngingit-ngit ng galit, dahil tila sinama siya dito ni Jiang Chen upang maging tagalinis pa ng kanyang sect. Sa ginawa namang pagtanggi ni Grandmaster Lu ay may pagkasarkastikong nagsaad ang ating bida na kung paano siya makapagsisimula kung napakarumi ng lugar na ito. Dagdag niya pa na ang Peerless Sect ay may 7 pagmamay-aring bundok kaya mukhang matatagalan siya dahil mag-isa lamang siya na maglilinis, kaya naman tinanong niya sila Grandmaster Lu kung makapaghihintay ba sila ng ilang araw pa. Si Grandmaster Lu naman na gustong-gusto na talaga makita kung totoo ba ang array na sinasabi ni Jiang Chen, ay hindi na magagawang maghintay pa ng ganoong katagal, kaya naman kahit hindi bukal sa loob niya bilang isang Grandmaster na maging tagalinis ng hamak lamang na mababang sect, ay wala na rin itong nagawa kaya naman napagpasyahan na niya na tulungan na si Jiang Chen na linisin ang lahat ng 7 bundok. At sa nangyari ay ibinigay na rin ng ating bida ang blueprint ng array upang sila Grandmaster Lu na rin ang mag-set up ng mga materyales na kakailanganin dito pagkatapos nila maglinis. At nang matanggap nga ito ni Grandmaster Lu ay agad-agad niya ito na sinuri, at habang tinitignan niya nga ito ay doon ay naalala niya ang mga kasabihan na kung ang array ay mas detalyado, ay mas malakas ang magiging resulta nito, at doon nga ay nakita niya ang sobrang detalyadong blueprint na binigay ni Jiang Chen, kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung posible ba na ang array na ito ay isang heaven-grade array o mas mataas pa. Samantala ay mabilis naman na lumipas ang 3 araw at habang naglilinis nga sila Grandmaster Lu, ay maigi namang nagko-cultivate ang ating bida sa lugar ng Sect Leader Hall. At maya-maya pa sa ginagawang maiging pagko-cultivate ni Jiang Chen ay tuluyan na nga siyang natapos, kung saan naabot niya ang full cultivation ng Spirit Tier, at sa naging resulta ay nagsaad ang ating bida na simula ngayong araw ay hanggat nag-e-exist ang constellation sa kanyang katawan, ay hinding-hindi na mauubos ang kanyang enerhiya. Dagdag niya pa na napakarami ng cultivator ang nagawang mabigo matapos gawin ito, at kahit siya na hindi ito ang unang beses na gawin ito ay sobrang nahirapan pa rin na mabuksan ang kanyang constellation, subalit sa kabutihang palad ay napagtagumpayan niya ito, ngunit gayon pa man ay hindi naman niya nagawang umangat sa level ng body tier. At sa loob-loob ni Jiang Chen na ang Constellation of 9 Ferns ay ang pinakamalakas na cultivation technique ng isang spirit tier, at habang sinasalaysay niya kung ano naman ang maaaring maging pinakamalakas na technique ng level ng body tier, ay naalala niya ang dating pag-uusap nila ng isang nilalang kung saan ay tinalakay nila ang tungkol sa mga cultivation technique, at ngayon ay hindi niya inaasahan na isang araw ay magkakaroon siya ng pagkakataon na magamit ang technique ng nilalang na ito. Matapos yun ay tumayo na ang ating bida habang mariin niyang sinasabi na ngayon na binigyan siya ng isa pang pagkakataon na muling mabuhay, ay ang bawat teknik ng cultivation tier ay dapat magawa na niyang magamit, at bukod pa dun ang lahat ng cultivation technique na magagamit niya ay dapat mas palakasin niya pa kaysa sa paggamit dito ng ibang cultivator. Nasabi din niya na ngunit gayon pa man ang teknik na ito ay bahagya siyang nahihirapang gamitin. Kaya naman napagpasyahan niya na kailangan niyang sanayin sa kuryente ang kanyang katawan. Habang taimtim namang nag-iisip ang ating bida ay may biglang lumabas na malakas na kidlat sa kalangitan na hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan, at sa nangyari ay nagsanhi ito ng pagyanig ng buong lugar ng Peerless Sect. At nang maramdaman ito ng ating bida ay batid niya na ito ay ang Lesser 9 Mystic Array. Kaya naman sa nangyari ay napapangiti na lang ang ating bida dahil sa wakas ay natapos na rin itong gawin nila Grandmaster Lu. At doon nga ay nagmamadaling pumasok si Grandmaster Lu sa Sect Hall kung nasaan ang ating bida, at nagagalak na tinanong kay Jiang Chen na kung nakita ba nito ang naging resulta ng kanilang ginawa. Dagdag niya pa na kahit ang protection array ng Daegu City ay hindi naglalabas ng ganitong katinding kidlat, kaya naman pasigaw na sinabi ni Grandmaster Lu na sigurado na siya na ito ay isang heaven-grade array. At sa naging saad naman niya ay sinang-ayunan naman ito ng ating bida, at sa isip-isip ni Jiang Chen na ang pagwasek sa ganitong klaseng array ay nangangailangan ng pagtutulungan ng 3 cultivator na may level ng Tao Realm, kaya naman napapangisi na lang siya dahil hindi na nila ngayon kailangan mangamba pa sa gagawing pagsugod ng buong Shenggu Sect. Napatigil naman sa pag-iisip si Jiang Chen nang biglang magsalita si Grandmaster Lu. At sinalaysay nito na sa sandaling pumasok siya sa loob ng Peerless Sect ay napansin na niya agad na iilan lamang ang Array Master ng kanilang sect na makikita sa Array Department.
Kaya naman nagmungkahi na ito na kung sumali na lang kaya siya sa Peerless Sect at nang mapangunahan niya ang Department Array, subalit hindi niya pa nga naririnig ang sagot ng ating bida ay muli na itong nagsalita at nagpanggap ito upang makumbinsi si Jiang Chen, at sinasabi ni Grandmaster Lu na simula sa kanyang pagkabata ay pangarap na niyang sumali sa Peerless Sect at gawin itong makapangyarihan na sect. At sa nangyari ay bagamat batid na ng ating bida na nagpapanggap lang si Grandmaster Lu ay sinang-ayunan niya na lang ito, dahil totoo rin naman na halos iilan lang talaga ang Array Master nila na nangangasiwa sa Department Array. Kaya naman nang marinig ito ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lang ang kanyang naramdamang kasiyahan, at sa loob-loob niya na si Jiang Chen ay hulog talaga sa kanya ng langit. Sa naging reaksyon naman ni Grandmaster Lu na nakikita ng ating bida ay kinuha niya itong pagkakataon upang makauto ng mga materyales dito. At doon ay sinabi niya na binigyan niya ng blueprint si Grandmaster Lu ng Lesser 9 Mystic Array, kaya naman kung gusto talaga nito na makatulong sa kanilang Peerless Sect ay nararapat lang na magpadala siya dito ng maraming materyales na magagamit ng Peerless Sect para sa paggawa ng mga array, at sa naging saad naman ni Jiang Chen ay malugod itong sinang-ayunan ni Grandmaster Lu, at doon ay inulit niya muli ang kanyang sinabi na gusto niyang gawing makapangyarihan na sect ang Peerless Sect. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ang pagsang-ayon ni Grandmaster Lu, kaya naman binigyan niya ito ng gantimpala kung saan ay binigyan niya ito ng isa pang blueprint ng iba pang malakas na klaseng array. Matapos yun ay sinabi ni Jiang Chen na kung magagawa ni Grandmaster Lu matutunan itong array sa loob ng isang araw ay ibibigay niya sa kanya ang blueprint nito, at sa naging kondisyon naman ng ating bida ay masayang sumang-ayon si Grandmaster Lu, at sinabi niya na isang malaking karangalan na matutunan ng array na nanggaling sa kanyang mismong Grandmaster. Muli namang nagsalita ang ating bida at sinabi niya na gayunpaman ay ang pagtira nila dito ay hindi libre, kaya naman kailangan nilang magbayad sa kanya at ang mga materyales na kakailanganin niya para makapag-set up ng array, ay ang magiging kabayaran nila. Matapos yun ay may kinuha ang ating bida na papel sa kanyang kasuutan, habang sinasabi niya na naghanda siya ng cultivation manual para sa array formation at sa pag-refine ng peel. Subalit bago pa ito maabot ni Jiang Chen kay Grandmaster Lu ay bigla namang dumating si Grandmaster Tung, at nagsaad ito na siya na ang bahala para dito, dagdag niya pa na maliit na bagay lang sa kanya ang mga kailangan ni Jiang Chen na ingredients, nasabi din niya na simula rin ngayong araw ang kanyang peel pavilion na ang bahala para sa mga gastusin ng Peerless Sect. Sa nangyaring pagsingit naman ni Grandmaster Tung ay labis na nainis si Grandmaster Lu, kaya naman siniko niya ito at sabay na kinuha ang cultivation manual habang sinasabi niya na ipaubaya na sa kanya ni Jiang Chen ang lahat-lahat dahil maliit na bagay lang ito sa kanya. Sa naging biglang pagdating naman ni Grandmaster Tung ay napapatanong na lang ang ating bida kung kanina pa ba nakikinig ito sa kanilang ginagawang pag-uusap ni Grandmaster Lu. Sa kabila naman nun ay hindi na ito inintindi pa ng ating bida, at sabay na binigyan na lang ng magkahiwalay na manual ang dalawa upang matapos na ang pag-aagawan ng mga ito, at kasabay nun ay paalis na ang ating bida sa kanyang silid, at sa isip-isip niya na oras na ngayon upang maghanap naman ng mga promising na disciple upang mapalakas pa ang kanyang sect. At doon nga ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang magandang binibining si Liliu, dahil ang constitution ng Divine Moon Physique nito ay mas lalakas pa matapos niya ito tuluyang malunasan. Dagdag niya pa na sa ranks nilang mga gods ay ang Moon God position na lang ang nag-iisang bakante. Napatigil naman sa malalim na pag-iisip si Jiang Chen nang biglang dumating si Jiang Lu at tawagin siya nitong boss, subalit bigla namang napatigil si Jiang Lu nang maalala niya na isa na nga palang sect leader ang ating bida, kaya naman kasunod noon ay buong galang na siyang nagbigay-pugay kay Jiang Chen. Subalit sa kanyang ginawa ay pinatigil naman ito ng ating bida at sinabi niya na kahit anumang posisyon ang kanyang marating ay palagi pa rin sila magiging mag-brother, dagdag niya pa na bukod pa dun ay siya pa rin si Jiang Chen na kasama nito na pinatalsik sa kanilang Jiang clan. At sa loob-loob ng ating bida na dahil sumanib na siya sa katawan ng batang si Jiang Chen, ay kinukonsider na niya ang kanyang sarili na miyembro ng Jiang clan kaya naman ituturing niya si Jiang Lu bilang kanyang kapatid. Nagsaad naman si Jiang Lu na akala niya ay nagbago na ito dahil noon ay magkapareho lang talaga sila, at sa sinabi niya ay sinang-ayunan naman ito ng ating bida at nagsaad siya na tama ito dahil silang dalawa ay kinukonsider talaga na tanga ng kanilang clan, at kahit dito sa Peerless Sect ay pareho din ang naging pagtrato sa kanilang dalawa. Malungkot naman na nagsaad si Jiang Lu na ganun pa man ay naiinggit pa rin siya kay Jiang Chen,
Sa kadahilanang hanggang ngayon ay nakahinto pa rin ang kanyang level sa third spirit pulse, kaya naman baka hindi na niya magawa pang makaangat sa level ng Tao Realm sa kanyang buong buhay. Sa kanyang sinabi ay nagsaad naman ang ating bida na yun lang bang mababang level na yun ang gustong maabot ni Jiang Lu, dahil kung tatanungin ang kanyang opinyon ay makakayanan nito na mahigitan pa ang level na ito. Matapos yun ay nagsaad ang ating bida na ang primordial divine physique ay isang alamat, at usap-usapan na ang spirit pulse na ito ay tila isang komplikadong puzzle, at may iilan na may ganitong spirit pulse subalit ni isa sa kanila ay walang nagawang maresolba ang komplikadong puzzle na tinataglay nito, at makalipas ang mga panahon ay ang primordial divine physique ay tinawag sa pagkakakilanlan na pinakawalang kwentang constitution sa buong mundo. At kasunod nun ay itinuro ni Jiang Chen si Jiang Lu habang sinasabi niya na ang constitution na tinutukoy niya ay ang mismong constitution na mayroon si Jiang Lu. Dagdag pa ng ating bida na kung maghahanap man sila ng maaaring magresolba nito sa buong Eastern Land ay pupusta siya na halos 3 nilalang lang ang may kakayahan na makatulong upang maresolba ito, at sabay na mayabang na ipinagmalaki ni Jiang Chen na sa kabutihang palad ay nasa harap na mismo ni Jiang Lu ang isa sa 3 nilalang na tinutukoy niya na may kakayahan na makapagresolba ng komplikadong puzzle sa constitution na ito. Labis naman na nagulantang si Jiang Lu nang malaman niya na ito pala ang tinataglay niyang constitution. At bukod pa dun nagulat din siya na may kakayahan si Jiang Chen na maresolba ang matinding problema ng kanyang constitution. Muli namang nagsaad ang ating bida at seryoso niyang sinabi na magagawa niyang mag-refine ng fiery torrent peel, at kung i-absorb ito ni Jiang Lu ay magagawa na niyang ma-activate ang primordial divine physique, ngunit gayunpaman ay maaari din itong magdulot ng kamatayan niya, kaya naman seryoso niyang tinanong si Jiang Lu kung handa ba siya na harapin ang panganib na ito. Sa naging tanong naman ng ating bida ay hindi agad nakasagot si Jiang Lu dahil sa labis na pagkabigla sa impormasyon na kanyang nalaman, at sa isip-isip niya na ito na lang ang kanyang natitirang pag-asa upang magawa niya pang tumindig sa tabi ni Jiang Chen, kaya naman isinantabi na niya ang kanyang nararamdamang takot at buong tapang na niyang sinabi na handa siyang harapin ang panganib na ito. At sa kanya namang naging sagot at pagpapakita ng matinding katapangan ay tinanggap ito ng ating bida. At kasunod nun ay iniwan niya na si Jiang Lu habang sinasabi ni Jiang Chen na pupuntahan niya na lang ito sa oras na matapos niya nang ma-refine ang peel na kailangan nito, at sa isip-isip ng ating bida na ang fiery torrent peel ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng fiery herbs, at makikita lamang ang herbs na ito sa lugar ng pinakailalim ng Sunset Forest. Kaya naman dahil doon ay nagagalak si Jiang Chen dahil napapaisip siya kung ano na kaya ang itsura ng lugar na iyon sa panahong ito. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakarating na ang ating bida sa lugar ng Sunset Forest, at doon ay hinarang siya ng isang grupo ng Beast Hunter, at batid naman ni Jiang Chen na ang gawain talaga ng mga tulisang ito ay ang pagnanakaw at ang pandarambong. Sarkastiko naman na nagsaad ang kalbong tulisan na nagsisilbing leader sa mga hangal na ito, at tinatanong si Jiang Chen kung nag-iisa lamang ba siya na nagtungo sa lugar na ito, na pilosopo namang sinagot ng ating bida na wala na silang pakialam pa roon, at sabay na seryosong pinaalis ang mga hangal sa kanyang daraanan. Ngunit sa nangyari ay pinagtawanan lang ng kalbong hangal si Jiang Chen, at sabay na dinuro ang ating bida habang pinapalabas ang lahat ng mahalagang gamit na dala niya, dagdag pa nila na kung hindi ito susunod ay papaslangin agad nila siya. Hindi naman nangamba si Jiang Chen sa naging pagbabanta ng hangal, at sa halip ay sarkastiko niya pang sinabi na dapat ay matuto sila na amili ng mga tama nilang tatargetin, at sa sinabi naman ng ating bida ay labis na nainis ang hangal na ito kaya naman dahil doon ay agad na umatake ang kalbong hangal upang patayin si Jiang Chen, at sa nangyari ay nakangisi naman itong sinabayan ng ating bida. Subalit bago pa sila tuluyang magsalpukan ay may isang espada ang patungo sa kanilang pinanggagalingan, kung saan ay agad itong tumama sa hangal na kalbo na mabilis na tumagos sa katawan nito. Kaya naman sa nangyari ay agad na nilingon ito ng hangal at sabay na tinanong kung sino ang nagtangka na umatake sa kanya ng palihim, at sa kanyang naging tanong ay agad naman na sumagot ang nilalang na may kagagawa nito, at walang pag-aalinlangan itong nagpakilala na siya si Ku Yuan at sila ay kabilang sa mga miyembro ng Star Sword Sect. Nakaramdam naman ng matinding pangamba ang hangal na kalbo nang malaman niya kung saan nanggaling panig ang mga ito. Kaya naman napapamura na lang siya dahil wala silang kakayahan na kalabanin ang isa sa mga great sect ng kanilang kontinente. Kaya naman sa nangyari ay napagpasyahan na lang nilang umalis,
At habang paalis na nga ang mga hangal ay nagsaad pa ang kalbong tulisan na sobrang maswerte pa si Jiang Chen, dahil sa biglang pagdating ng mga miyembro ng Star Sword Sect, at sa kanyang naging saad ay sarkastiko lang namang sinabi ng ating bida na nag-aalala siya na baka ang mga ito talaga ay ang naging swerte sa pagkakataon na ito. At kasunod nun ay ibinaling na ng ating bida ang kanyang atensyon sa mga miyembro ng Star Sword Sect, at doon ay nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng mga ito sa Sunset Forest, dahil ang pagkakaalam niya ay 300 milya ang layo ng lugar ng Star Sword Sect sa lugar na ito. Ngunit napatigil naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang tinanong siya ni Ku Yuan kung maayos lang siya, na agad namang sinang-ayunan ni Jiang Chen at sabay na nagpasalamat sa kanya. Bigla namang sumabat ang nagsisilbing senior ng mga ito, kung saan minaliit niya ang ating bida na ang isang mahinang nilalang na tulad ni Jiang Chen ay mamamatay lamang sa mga halimaw o sa mga beast hunter sa lugar na ito. Matapos yun ay pinagsabihan nito si Ku Yuan na sa susunod ay huwag nang makikialam pa sa mga ganitong kaganapan, at pagkatapos ay inaya na niya ang mga ito na magpatuloy na sila sa dahilan ng pagpunta nila sa lugar na ito. At habang bahagya nang nakalayo ang mga ito ay nagsaad ang ating bida na ano ang karapatan ng hangal na ito na isa lamang hamak na intermediate conception tier martial artist na magsalita sa kanya ng ganito. Dagdag niya pa na hindi ba alam ng mga ito na sa loob ng Sunset Forest ay laganap ang naglalakasang mga halimaw, at bukod pa doon ay may mga Beast King rin na may level na Tao Realm ang umiiral sa lugar na ito. Matapos yun ay nagpatuloy na rin sa paglalakbay ang ating bida, subalit hindi pa nga siya nakalalayo ay bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na pagyanig sa hindi kalayuan. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!